Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo dito kay Catherine Camilon. Si Catherine Camilon mga kababayan ay kandidato po sa Miss Grand Philippines 2023. At siya po ay declared missing na simula pa nung second week ng October. At huling nakita dyan po sa mall, dyan po sa Lemery, Batangas. At ito po yung update natin mga kababayan. Ayon po sa Police Regional Office PRO 4A ay meron na pong person of interest dito po sa disappearance ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. At siya po ay nasa kustodya na ng Regional Personal Holding and Accounting Unit. At mga kababayan, ang sinabing person of interest ay isa pong pulis. Hawak po nila ang isang pulis na kinoconsider nilang person of interest sa misteryong pagkawala ni Catherine Camilon. Si Catherine ang kinakatawan ng Tuy, Batangas sa Miss Grand Philippines 2023 noong nakaraang Hulyo. At ayon sa Police Regional Office PRO 4A, ang person of interest sa kaso ni Catherine ay kabaro nila o isang alagad din ng pulisya. Base sa ulat, isang kaibigan o isang malapit na kaibigan daw ni Catherine ang lumapit sa kapatid nitong si Chinchin Camilon at sinabing may karelasyong pulis ang beauty queen at grade 9 teacher. Ang taong ito raw ang katatagpuin ni Catherine noong araw na siya ay naiulat na nawawala. Ang nasabing pulis din daw ang nagbigay ng sasakyang Nissan Juke kay Catherine na huling minaneho nito noong araw na siya ay naglaho. So ayon po sa PRO 4A, nirelieve na sa kanyang posisyon ng pulis habang sinasailalim sa investigasyon. O ayon kay Acting Regional Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, the removal of the police officer from his position is essential to ensure that the investigation remains free from potential influence and guarantees a fair and thorough examination of the case. Ang Criminal Investigation and Detection Group 4A ang naatasang humawak ng investigasyon sa kaso ni Catherine, habang ang Regional Committee on Missing and Found Persons ay magsasagawa ng hiwalay na administrative investigation. O ayon kay Lucas, we understand the concern of the family of Miss Camilon during this challenging time. We request everyone to refrain from speculating and disseminating unverified information. We will keep the media and the public informed as the investigation unfolds, and we will do everything in our power to find answers regarding this incident. Ayan mga kababayan. At ngayong araw din ito ay sinabi ng pulisya na nadagdagan ng 50,000 pesos ang reward money para sa makapagtuturo ng eksaktong kinaroroonan ni Catherine. Huling nakita at nakausap ang kanyang pamilya si Catherine noong October 12, 2023. So ang nangyari ngayon mga kababayan, ito ang 50,000 na dagdag reward ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ay dinagdag po sa dating 200,000 pesos na reward, kaya ang total po na reward sa mga panahong ito ay 250,000 pesos. So 250,000 pesos na po ang reward money para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Camille. So sa 250,000 pesos po na reward, ang 100,000 po doon ay mula sa business sector ng Region 4A at yung 100,000 pesos naman ay mula kay Batangas Vice Governor Mark Leviste. At dagdag sa ating update mga kababayan, nagkaroon na ng case conference ang iba't ibang ahensya sa probinsya para sa kaso ni Catherine. At noong October 18 nga ay idinaklara ng missing person ng pulisya etong si Catherine Camilon. At kaugnay na ito mga kababayan, itong kapatid ni Catherine na si Chinchin ay meron pong inilabas na pahayag. Ito po, babasahin po natin. Nagpromise ako sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi ka nahahanap. At kung ano man ang nagawa mo kahit kailan, hindi magbabago ang tingin ko sa iyo. Tao ka lang din naman na nagkakamali at kahit kailan hindi ka madedefine ng nagawa mo. Lahat ng nangyayari may reason. Perpekto lang ang mga taong mapanghusga.
iiwan ka man ng lahat dahil sa sitwasyon, kahit kailan hindi kita iiwan. Naghintay lang ako sa pagbabalik mo at mahal na mahal kita palagi. Ayan po yung pahayag ng kanyang kapatid na si Chinchin. So ayan mga kababayan, ang person of interest po ay isa pong pulis, isa pong alagad ng batas. Kaya itong alagad ng batas na ito ay hawak na po ng pulisya. So hindi natin alam kung ano ang sitwasyon ngayon ni Catherine Camilon. Kasi maraming nag-speculate na merong masamang nangyari sa kanya at meron din namang mga umaasa na sana ay wala pong nangyaring masama dito sa dating Miss Grand Philippines 2023 candidate. Kasi hanggang ngayon po ay iniimbestigahan pa itong person of interest. Abang-abang lang po tayo sa ating update dito po sa Batang Maynila Toits. Susundan po natin ang kwentong ito at sana po ay wala pong masamang nangyari dito kay Catherine Camilon. So yun lang po muna mga kababayan, ingat po tayong lahat. God bless.